So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito, kwento natin to, no? So, ngayon, base po sa investigasyon po ng Quadcom, yung pera po na ginamit ni Digong para po sa reward money ay galing pong PMS, galing Presidential Management Staff. At yung PMS ngayon, mga kababayan, ay under po yan ng SAP. So, sino ba yung SAP nung mga panahon na yon? Si Bongo. Okay. So ngayon, ang isa ngayon sa mga tinitingnan, kasi hindi matatapos yung money trail dun eh. Kailangan natin malaman kung saan galing yung pera eh. So ngayon, ang isa sa mga nakikita nila na posibleng pinanggalingan ng pera regarding po dyan sa mga reward money po na yan ay nanggaling po sa intelligence fund. So medyo mabigat kasi ito at alam naman po kasi natin na yung confidential fund po ay hindi naman talaga masyadong na-audit. So ngayon, ang problema ngayon ng mga Duterte, merong kapangyarihan na ipagsabina ng mga congressman yung intelligence funds ni Digong. O di ba? So yon, maganda 'yan. Kasi ano eh, Congress lang talaga, yung Senate ang alam ko wala silang power na ganun para buksan yung intelligence fund. Senate lang, Congress lang po talaga. Yung House lang po talaga. So ngayon, ito actually nakakapangilabot ng mga itong mga pera na nilabas ni Duterte dito. So una, tingnan natin to Ito nabalita to kanina sa Quad sa GMA News. Sabi dito, Quadcom to probe alleged use of Intel fund for rewards for drug killings. Yan So ang mangyayari dito mga kababayan, ipapasabina ng House yung COA para ilabas po yung audit ng confidential funds. Actually, siguro mag-agree naman tayo. Takero, hindi rin ba imbestigahan yung pinatay na ba? Mamaya, papunta tayo dyan mamaya sa second topic natin. Oo. Papunta tayo dyan. Mayroong listahan na dito mga kababayan. No? So ngayon mga ka-streetwise, ito. Nawala tuloy ako. Okay. The Quad Committee will investigate the alleged use of the intelligence fund of then President Rodrigo Duterte for the previous administration's war on drugs. House Public Order and Safety Chairperson and Laguna Representative Dan Fernandez. Alam niyo mga kababayan kung gaano kalaki yung intelligence fund ni Digong? Ang laki po talaga. I think 40 billion ata, no? Hindi, 40 billion in total. Mamaya pakita ko sa inyo, no? So ano bang gusto kong sabihin dito? So ibig sabihin nito mga kababayan, kung mas malaki po yung intelligence fund na ginamit or nagastos, mas malaki po yung makikita nilang posibilidad na may makita silang anomalya dito. At tandaan natin mga kababayan kung paano ginagastos yung intelligence fund. Ito kasi ito medyo na-content ko na ito nung nakaraan, ngayon ko lang naalala. Ginagastos po yung intelligence fund mga ka-streetways to. Hindi po yan kinukuha sa loob ng isang taon. Ang mangyayari po dito mga kababayan, gagastos muna ang isang ahensya, kukunin yung mga resibo, kukunin yung mga certification, and then saka kukunin yung pera from DBM, kung di ako nagkakamali, or National Treasury. So hindi yan nakukuha ng buo. Nakukuha yan depende kung magkano yung binigay na resibo or certification ng presidente dito sa pinag-uusapan natin. So gets nyo ba ibig kong sabihin? Malabo ba? For example, meron kang 10 pisong budget. Hindi ka bibigyan ng 10 piso o to gastusin mo, hindi ganun yun. Ang mangyayari muna dito, gagastos ka muna, so resibo, saka mo ipagpapalit. And then balik yung pera. Ganun po yung intelligence fund. Okay. So kasi importante yun eh. At least malaman natin. May tawag doon eh. Takero, loko itong si SAS. Bakit dinadamay yung AB Leisure exponent ay pag-aralan ko nga, tinan ko mamaya yan. Okay. So sabi dito, the House Quad Committee will investigate the alleged use of, so nabasa ko na pala yan, no? The committee will look into whether the said Intel fund was used for supposed rewards for drug killings. So ang problema dito mga kababayan, paano nyo malalaman na ginamit yung pera sa reward? Kasi pag sinabi dito ni Digong na yung pera ginamit sa intelligence or kung ginamit nila kung saang mang bagay, medyo mahirap talaga to. Di ba? Malay nyo yung reward.
O yung reward money na ginamit nila from Intel funds. Ginamit pala nila ito. Ay yung nilagay nila sa audit is ginamit sa warehouse. Ginamit sa mga service. Ginamit sa mga pagkain. So pwede nilang itago. 'Di ba? So hello po Lars 21, maraming salamat no. Reimbursement, thank you no. Ang tanga-tanga ko talaga no. Reimbursement. Galing akong corporate, di ko alam ibig sabihin. Reimbursement pala tawag doon, agree, yun pala yun. Oh. So ngayon sabi dito, of the reward system for killers, Garma also said that the payment of rewards in the anti-drug operations of the police involved, then special assistant to the president, SAP, Bongo, an alias Muking, si Muking po yung si Muking Espino, nakontenta natin yan. From President Management Staff, an alias Pedro naman, who worked at the Criminal Investigation Detection Group and then National Police Commission or NAPOLCOM. O, di ba? So alam niyo kung anong nakakagulat dito, bakit hindi na-amlak itong Pedro? Doon talaga ako nagugulat bakit yung Pedro hindi na-amlak? So ano ba yan? Kasabot din ba yung kasabot din po ba dito yung amlak? Kasabot ba yung amlak dito kung bakit nga hindi na si Tatong Pedro na to? So syempre pag sinabing kasabot ng amlak ni Duterte, posible rin kasabot din yung amlak sa mga pogo. Pero malamang pupunta rin din dyan yung Quadcom So ito na nga mga kababayan, ito na. Okay, so ito nakita ko sa 24 oras So ganito kalaki yung confidential fund ni Digong. Di ba? So noong 2016 mga ka-Streetwise, yung confidential fund lang po ni Digong ay 500 million. Naputulan lang nalagyan lang ng 24 oras, no? So yung 500 million na yan, mga ka-Streetwise, naghati pa sila ni Pinoy dyan. Naghati pa sila ni Pinoy. Oh, and then, nung si Duterte po naging presidente na, tingnan nyo naman, naging 2.5 billion na yung confidential fund. Matakaw po talaga sa confidential fund tong mga Duterte. Si Pulong may confidential fund, si Sara Duterte may confidential fund. Tingnan nyo naman. Kaya nga ako ako anti-Aquino ako dati. Talagang ayoko sa mga dilawan. Pero nung naging presidente po si Duterte, parang nagkaroon ako ng respeto kay Pinoy. Hindi nga, seriously. Ewan ko lang press one nga sa ganon. Yung anti-dilawan, tapos nung si Duterte naging presidente, syempre nabulag tayo, tapos ngayon si PBBM na yung presidente, parang naliwanagan tayo na mas maayos pa talaga si Pinoy kumpara kay Digong. Kasi ganun na politika, di ba? Ganon, di ba? Ang dami nyo, di ba? Si Danny Reynado, Mami Terry, hindi nga kayo ba? Nagkaroon ba kayo ng respeto kay Pinoy ngayon? Hindi, ako meron akong pinagsisihan dito. Di ba? Meron pa akong video dyan, ang tagal-tagal na, 2013 ba yon, na minumura ko si Pinoy. Sa totoo lang, nagsisi ako sa video na yon. Di ba? Meron pa palang mas worst kay Pinoy pala, no? Parang lumalabas nga, parang hindi nga worst si Pinoy Well, walang mga project kasi nga walang pera. Pero ang point dito, nagkaroon ng respeto yung ibang mga tao dito po kay Pinoy na siniraan po ni Duterte. Magaling talaga si Duterte manira. Oh, ako nagsisi nung binoto ko si Digong. Gusto ko na si Chris Aquino. Gusto niya na si Chris Aquino. Hindi, actually ngayon very good si Chris Aquino, no? Kung nag-i-improve na yung niya, yung health conditions niya, di ba? Oh. Masaya po pala si Pinoy, mas okay pa ngayon ang foreign policy niya, lalo na sa WP. Oh, totoo yan. Oh. So tingnan niyo naman kung paano tayo binaboy ni Duterte, mga ka-Streetwise. Oh, 2015, 500 million. Tapos ngayon, 2017, 2.5 billion na billion. 2018, 2.5 billion ulit. O, 2.5 billion ulit 2019. So dito ako nagulat. 4.5 billion from 2020 to 2021. Oh. So nagkautang tayo sa nagkautang ang Pilipinas nang di man lang natin naramdaman kung saan napunta. Kasi mga kababayan, yung pinagmamalaki pong mga build ni Duterte,
Government partnership po yan sa mga pribadong kumpanya. So saan napunta yung inutang natin? Tingnan nyo naman. So ngayon, isa ito sa mga tinitingnan ngayon ng mga congressman natin kung saan napunta itong confidential fund ni Digong na posibleng ginamit para sa reward money. Pero alam nyo ba kung anong catch dito? May catch dito. O bakit nyo binigyan? Sino ba nagbibigay ng budget? Sino nagbibigay ng budget? O sino nag-allocate ng budget sa presidente, sa vice president, at sa buong ahensya ng gobyerno? Sino nagbibigay? Di ba mga congressman din? Ang bulok ng sistema natin. Ganyan po kabulok ang sistema natin. Sabi ko sa inyo doon sa mga nagsasabing ayaw nyo ng charter change, palitan na natin yung sistema natin. Ganyan kabulok ang sistema natin. Congress ang nagbigay ng confidential fund kay Duterte, tapos ngayon, nag-iba na yung presidente, Congress din po ngayon nasisita sa confidential fund natin. Parang ang labo naman. Di ba? I love the Aquino siblings, especially Chris, but not our political learning. Cause, alam nyo kasi kung bakit talaga na-bad trip din ako sa mga dilawan. Because of the propaganda sa mga Marcos. Ayun talaga. Naniwala ako dun Naniwala ako doon. Ang tingin ko dati sa mga Marcos, masama. Ang tingin ko dati sa mga Marcos, mamamatay tao. And then eventually, nagkaroon ng update sa mga kaso. Kasi kung magnanakaw talaga yung mga Marcos, dapat napakulong na ng mga Aquino yan. Ayun lang O di ba kunwari kung ako Aquino ako, tapos naging presidente pa si Pinoy, naging presidente pa si Cory, kung masyado nyo yung tinapak-tapakan yung mga Marcos nung naging presidente kayo, o kayo yung nasa kapangyarihan, dapat pinakulong nyo na. Paano? Dumaan sa proseso, talo sa kaso, so hindi napakulong. So, ang lumalabas doon, propaganda. O, di ba? Yung parmal, isipin mo, parmali, di ba? Isang malaking kabulshitan po yan, di ba? So, ngayon, ito na tayo. Ito na yung topic ngayon natin. Intro pa lang pala yun. Intro pa lang pala yun, no? So ito, alam nyo, ito yung nakakatawa dito. Sabi ni Bongo ito, tinan nyo, regarding dyan sa reward system na yan, sige. Wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa police, sa uniform personnel. In fact, 2018, pinadoble niya po ang sahod ng police, military, uniform personnel. Pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin yon. Sinungaling! Sinungaling ka, Bongo. Sinungaling. O, bakit sinungaling? Ito Tinaasan daw nila yung sweldo ng mga pulis. Tinaasan daw nila yung sweldo ng mga sundalo. Pati yung mga pensioners. Well, nakinabang din naman po kasi kami noon kasi yung tatay ko, pensionado ng Air Force. Din yung kapatid ko, opisyal. Opisyal ngayon yung kapatid ko Okay, nakinabang, pero ang tanong, saan nyo kinuha yung pera? Di ba? Kasi ang pinapalabas dito ni Bongo, kaya sumunod yung mga pulis kay Duterte nung drug war, hindi sa reward money, kundi tinaasan yung sweldo. Para naman niloloko mo kami niyan. Kasi unang mga kababayan, tingnan nyo to. Tingnan nyo to. Ito yung isa sa mga ito yung isa sa mga gusot na ginawa ni Duterte. Ito na nga lang yung magandang ginawa ni Duterte, palpak pa. Reforms in MUP pension system to avoid fiscal collapse. Actually, na-content ko na to nung last year ko pa ata na-content to So, hindi ko na talaga makita yung mga reference ko nun. So, ang sweldo po ng mga sundalo natin ngayon, pati po yung mga police, pati pa mga retirees po, pumapalo po siya ng 800 billion pesos. Ngayon 800 billion pesos ngayon. Na-content ko na to, no? Kung sino nakaalala na content ko na to, kahit ako mayroon ako natutunan dito. So 800 billion po yung pinapasweldo po, pati pensioner, pati mga pensyon na ginagastos ng gobyerno sa mga pulis at mga sundalo. So, ibig sabihin nun, 1/6. Di ba? 1/6 na budget ng Pilipinas na pupunta po sa sweldo at saka sa pensyon ng mga sundalo. Ngayon, So pagdating ng 10 years,
Papalo po ng trilyon yan. Kasi yung mga sundalo tsaka mga pulis ngayon, magre-retiro po yan. Kasi dumami yung pulis natin, dumami yung mga sundalo natin eh. Magre-retiro po lahat yan, mga 10 years. Hindi naman lahat. Siguro karamihan yan magre-retiro. Tapos magre-recruit na naman ng bago. So lalabas nun mga kababayan, yung 800 billion sa pera natin ngayon, posibleng maging 1 trilyon in 10 years. So yung sinasabi ni Duterte na tsaka ni Bongo na tinaasan nila yung sweldo ng mga pulis, oo, pero wala kayong pinagkuhanan ng pera. Di ba? Wala kayong pinagkuhanan ng pera kung saan nyo gagamitin or kung saan nyo kukunin yung ipambabayad ninyo. Nakuha nyo yung point? Nakuha nyo ba yung point? Parang ang ginawa lang ni Duterte dito, o tataasan ko yung sweldo ninyo, bahala na sa loob ng 10 years. Bahala kayo sa buhay ninyo. O kung sino man yung presidente nun, bahala sila mga problema dyan sa fiscal collapse na yan. Oh. Actually, yung yung airpods ko, tuwan-tuwa rin yan kay Digong kasi tinaasan yung niya, pension niyan, taas eh. 50% ata yung tinaas, no? Tapos nung naikwento ko nga sa kanya na, ay pa, ganito nangyari dyan. Isip siya eh. Tado pala si Digong, no? Napag-gano'n na lang yung tatay ko. Pensioner yun, ha? Tarantado pala si Digong. O ngayon, alam nyo kung ano nangyari dito. Naalala ko pa tong issue na to eh. Nung lumabas po yung MUP pension system na yan, anong ginawa nila Banat Bay? Anong ginawa nila Dada? Sinirahan nila to. Ang pinalabas ng mga DDS dito, tatanggalan ng pensyon yung mga retirees. Kita niyo yung mga kabobohan ng mga yan? Oh, di ba? Wala lang, nadaanan ko lang yan. So continue tayo dito, no? Kasi ayan na pinagmamalaki ni Bongo eh. Hindi kayo ba naniniwala ba kayo dun sa sinasabi ni Bongo? Na sumunod ang mga pulis dahil tinaasan ng sweldo? Parang hindi ako naniniwala doon. Oh. Parang hindi ako naniniwala doon. Sumunod ng mga pulis na magpapatay ng mga ng kung sino man diyan dahil sa sweldo. Parang labo naman. So ito yung point. At least nakukuha ninyo, di ba? Oh, tinaasan nila ang sahod ng pulis, saan galing, di ba, sa pera ng mamamayan. Kaya wala dapat, di ba? Buti pa kayo nagigets ninyo eh. Continue natin sige. Nila ang kanilang trabaho. Nadoble po ng 2018 ang sahod nila sa mga entry position. Full support po si dating Pangulong Duterte. Nung mayor siya, sinusuportahan niya po ang pulis dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Sinusuportahan niya. Sabi ni BJ Cans, parang EO number 3 lang ata yung walang pondo. Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong governor, sinusuportahan niya po ang kapulisan. Dapat mag-Chinese ka na lang. Kung kay Fang Choi, wakalu. Kunwari pa, Pilipino ka, Chinese ka naman eh. Sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya. Umiikot siya sa mga kampo. Pag may mga gera Speaking of kampo, anong ginawa ni Duterte nung kampo? Nagpatayo ng cell site made in China sa mga kampo ng mga pulis at mga sundalo. Kapalpakan nyo yan. Ano sinasabi ko sa inyo eh. May nasasaktan. Nagbibigay ho siya ng tulong sa kanila, sa mga wounded in action, talk to troops. Nakakaiyak naman to, no? Di kita malilimutan. So ito, meron akong video dito. 'Di ba? Boss Boss palaka si Bongo. Ito malupit. Hindi ko lang na isama sa slide, pero ito malupit. Ito sabi ni Bongo Meron siyang iutos sa akin na illegal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Importante. Yan narinig nyo ba? Hindi ko lang kasi naisama dito eh. So ang sabi ni Bongo, hindi daw po siya papayag na merong reward system. Naniniwala ba kayo doon? O di ba kainin mo suka mo Bongo? So tingnan nyo to kung anong ginawa ni Bongo dito. Tingnan nyo. So malinaw, narinig nyo ba? Sabi ni Bongo, hindi daw po siya papayag na merong reward system. Sabi niya. So anong tawag mo dito? Ayan yung video na yan is 2019.
Yan na, pati date, sinama ko na yung date. Narinig nyo ba? Narinig niyo yung sinabi ni Bongo? Hindi daw po siya papayag na merong reward system. Narinig nyo ba o malabo? Ay, hindi nyo narinig? Hindi nyo narinig? O sige, ulitin natin. Ano ba? Narinig nyo ba hindi? Ulitin ko. Sige, ulitin ko. Maano yung ano. Sige. Ito, pakinggan nyo. Yung meron siyang iutos sa akin na illegal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Ayan ha. Okay na. Narinig ninyo, sabi niya. Okay na, narinig nyo na. Okay na, yan. Hindi daw po siya papayag na merong reward system. Paano Bongo kapag meron ako nakitang video dito na ikaw pumayag ka sa reward system? Ito, tinan nyo to. Tinan nyo ha. Sige. Ino-consolidate po muna namin, ni Pangulo, yung mga listahan, yung mga reports po mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, PIDEA, sa intelligence community, at pinapa-cross validation po ni Pangulo ang lahat ng mga yan. Lalong-lalo na po ito nabalitaan niyang mga ninja cops at sangkot. Ito ang pinag-uusapan dito ninja cops. Alam niyo yung ninja cops? So yung ninja cops mga kababayan, ito yung mga pulis na kapag meron silang nahuli na droga, kinukuha nila yung droga, binebenta ulit. Ayun po yung ninja cops. Sige, okay. Dito sa pagre-recycle ng droga. At sabi niya kahapon sa akin na kailangan malaman ng publiko na soon I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ninja cops. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na... Ay, na-reward sabi mo kanina, hindi ka papayag ng kahit anong reward. Kahit anong reward, sinabi mo kanina. Hindi ako papayag ng kahit anong reward. Ngayon, nasabi mo naman dito, andito na yung mga reward. Bongo. Wala yan, nilaloko tayo nito. Bongo na yan. Sige, tuloy natin. Sige. Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups. Patay. 1 million! Galing sa confidential fund! Akala kasi ni Bongo, wala pang internet. Hindi porket ikaw yung mayaman sa Davao, hindi porket na si Bongo ang pinakamayaman sa Davao, hindi ibig sabihin nun na siya lang may internet sa bahay. Ayan kasi, salita ka ng salita. Sabi niya kanina, hindi siya papayag ng kahit anong reward. Sabi niya ngayon, meron ng reward. 1 million pa. Ninja Cups. Ulitin natin. Sige. Hindi, pasensya na. Hindi ko na medyo nakakarried away ako Sige. Ito, mga Ninja Cups. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups. Patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. May general ba doon? Yes, may general. Sabi niya kapon, ayoko ng reward tapos dito may reward. Ano yun? Alang yan. 1 million pagpatay. 500,000 pagbuhay. Walang yan na to, no? So, syempre, kailan pa nasimulan yung reward system na yan? Sasakit ang ulo ko dito sa mga taong to, no? Alang yan na yan. Ewan ko ba? Sa kanya galing yung pera para si reward.
Siya rin ng distributor. Oh, yung distributor dito si ano, ano ba yan? Si Muning ba pangalan nun? Si Muking. Walang, anong nangyari sa Pilipinas, no? Walang yan. Ang daming nauto nito. Ang daming nauto nito mga kababayan, Diyos ko. So ngayon, sige. Okay lang yan, sige. Itanggi nyo ng itanggi yung gusto nyo itanggi. Okay lang yan, itanggi ninyo lahat. Oo. Lang yan to. Wala niya, porket ang akala niya kasi na siya yung isa sa mga pinakamayaman sa Davao, akala niya siguro siya lang yung may internet. Oy, salamat kay DJ Byron kung nakuha to yung video na yan Sinungaling. So ngayon ang katakutan ngayon nila ang katakutan ngayon nila Digong ito. Quadcom, Leonardo hinted at discussing rewards in drug war. So mukhang magsasalita na po si Leonardo. Diyan kayo kabahan. Kasi kung kay Regina Garma medyo lumulusot kayo, kaya ICC is waving. Kung kay Regina Garma medyo lumulusot kayo, nagpapalusot kayo, kapag si Leonardo nagsalita, tapos ng boxing. Wala nang dapat usap-usap. Pag si Leonardo po nagsalita, na totoo merong reward system, tapos ng boxing. Wala na yan. O kunwari, si Leonardo nagsalita na mga kababayan, ako po ay miyembro ng ganyang klaseng religion. Kaya ako kinuha ni Duterte, isa sa mga dahilan dahil sa religion ko. Huwag natin banggitin yan, di ba? At totoo po na merong reward system. Okay. So umamin si Leonardo. Pag sinabi ni Bato, yan si Leonardo din, wala, hindi totoo yan. Wala, katano sabihin ninyo, sinungaling kayo. Pag sinabi ni Bongo, ay ang mga statement na yan ni Leonardo, ano yan, political harassment. Walang political harassment dito, gago ka. Sinungaling kayo. May reward system kayo, mamamatay tao kayo. Hindi nga kasi, ang tanong dito mga kababayan, ayan, dyan po talaga nagsimula lahat po ng patayan na nangyari sa reward system. Hindi susunod yung mga pulis kung walang reward system. Kayo ba maniniwala ba kayo doon, tinaasan yung sweldo? Susunod doon sa tokhang, parang ang labo naman nun. So magkano sweldo ng pulis dati? 22,000, di ba? Ganyan, di ba? Parang ganyan, 22,000. Nung si Duterte naging presidente, tinaasan niya. Mga 32 na ata ngayon. Di ba? Sa tingin nyo ba, yung tinaas na sweldo na 10,000 na yan, susunod ang mga pulis sa lahat ng ipag-uutos ni Duterte? Kulang yung 10,000 na yon. So may reward system po talaga. Baka sabihin ni Bongo na ninja cop si Leonardo. Wala. Kapag sinabi ni Digong, yan si Leonardo, ano yan, nagsisinungaling. Wala, sinungaling kayong lahat. Wala, nilaglag na kayo. Anong sabi ni ito lang bago tayo pumunta sa isang topic. Anong sinabi ni Paduano? Yung sabi ni Paduano, alam na namin lahat. Lahat alam na namin. Di ba sabi ni Paduano yan, di ba? Magsinungaling man kayo o hindi, itanggi nyo man o hindi, ang ending ng Quadcom, alam na namin yung lahat. At yung abangan po natin mga kababayan, yung sa susunod po na Quadcom hearing. Kasi, doon na po talaga magsasalita, pati po yung mga lower na pulis. Yung mga pulis na nasa ground. Ako kapag mga pulis na nasa ground na yung magsalita dito, sila na mismo ang magpapatunay na meron talagang reward system kasi sila yung tumanggap. Pati si Albayalde sinabi niyang malapit talaga si Garma kay Diggs. Baka mag-shota talaga, no? O di ba? So yun mga kababayan, so dyan po sa 850 po na nanonood, hindi pa po nakakapag-like, palik na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays. Ano masabi nyo nga po dito? Actually, ang daming topic nito, no? Intelligence fund na napunta sa reward system. So yan. So yan po. So syempre sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe at kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. And then mga ka-Streetways, no? So next topic po tayo. Ito yung listahan na sinasabi ko.
Okay. Sige.